magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Diana. Bueno, basahin na natin ang liham ni Diana, di Kuya Peles. Sa mga nangyayari ngayong kuya ay napakarami na. Yung taong napapaiksi ang pag-iisip dahil sa hirap ng buhay. Lalo na kuya kapag problema ng mag-asawa. Kuya, ako nga po pala si Diana. 27 taong gulang at may asawa na po ako at isang anak. Tunay nga kuya na kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, may maganda rin balik sa iyo. Kaya lang kuya, minsan may nangyayaring hindi maganda. At ito ngayon kuya, bakit po ako lumiham sa inyo? Dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Rodel, 1 linggo pa bago kayo sumahod. Wala na lahat dito sa bahay. Taste lang muna, Diana. Mahina na naman kasi ang biyahe namin Buti na lang kamo. Kahit papaano, diretso ang biyahe ninyo, ano? Oo nga Siguro, naaw din sa amin ng boss namin. Buti na lang kamo. Ang bait-bait ng amo niyong Chinese. Kahit papaano, laking tulong din sa atin yan. Kaya lang, mahigpit sila. Kapag may mga bali ka na, hindi ka na makakaulit. Hayaan mo na. Ang importante, may trabaho ka pa rin hanggang ngayon. Oo, pero gaya ngayon, walang-wala na dito sa bahay. Sana pwede nang bumali at ikakaltas din nila sa sweldo yun. Hiram muna ako kinainay para may pambili ng gatas ni baby. O sige, ibalik na natin pag sumahod na ako. Rodel, linggo bukas, ano kaya kung sumama ka sa akin na magsimba? Ikaw na lang muna. Papahinga muna ako. Parang bigat ng katawan ko Buong linggo kasi nang lalayo ng biyahe ko. Sige, ako na lang mag-isang magsimba. Asikasuhin mo na lang si baby, ha? Siya nga pala, huwag mong kakalimutan na ibili mo ako ng guantes ko Kasi pudpud na yung ginagamit ko. Buti pinaalala mo. Sige, bibilhan kita. Sige na, pumunta ka na kina inay para makahiram ka mamaya. Baka maunahan ka pa. Siya, sige. Ikaw munang bahala kay baby, ha? Dadan na ako mamaya sa tindahan ni Aling Aning para makabili ng gatas kahit yung sachet man lang. At bukas, bibili na ako ng malaki sa bayan. Buti na lang at napaaga ka na pumunta rito. Kapag kapapadala na lang ng kuya mo kahapon magkano bang hiramid mo, ada? 1.5 lang naman, inay. Bukas makalawa pa kasi ang sahod nila, Rodel Ay, ganun ba? Teka. Heto, coded mo na. Salamat, inay. Si Itay pala, wala yata dito. Ay, oo nga. Nandun kina uncle mo. Pinapahasay niya yung panakon niya. Magsisimak yata siya ng kahoy. Para masyado ang gason ngayon
Sayang naman yung mga kahoy sa likod bahay. Pwede nang sibakin. Buti pa kayo, inay. Hindi naapektuhan si kuya sa Dubai. Hanggang ngayon may trabaho pa rin siya, pero kami... taghirap talaga. Ay, naku anak. Awa ng Diyos naman. Mabait din ang amo ng kuya mo. Si Rodel kasi, ang sahod nila, kinsenas katapusan, pero minsan, delay. Ay, ganun ba? Buti ka mo. Kahit papaano, may trabaho siya. Opo, inay. Nagpapasalamat din ako sa Diyos kahit papaano, nakakaraos din kami. Yan ang importante, anak. Huwag makalipot sa puong may kapal para hindi ka pabayaan. Totoo yung sinabi niyo, inay. Sige po, alis na po ako. Wala kasing gatas si baby eh. Oh, sige na. Baka gutom na yung apo ko. Sigurado yan, inay. Sige po, inay. Aalis na po ako. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko itong nahiram ko sa inyo. Nakita kong galing dito yung anak mo, Susay. Humirap ng pera. Pambili daw niya ng gatas ng apo natin. Dahil hindi pa sumasahod ang manugang natin. Mabuti naman at hindi ka pa nakapunta ng bayan. Kundi wala na siyang nahiram sa'yo. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya. Tapos na ba yung pinapahasa mong palokol? Oo, tapos na. Yan, dun sa silong ng lutuan natin. Bukas na ako magsisibak ng kahoy, Susay. Teka, kaya mo pa ba ang magsibak, ha? Anong akala mo sa akin? Matanda na? Oh, hindi ba? Malakas pa ito, Susay. Kung gusto mo, di mamayang gabi, subukan natin. Para magkaalaman na. Ano? Ay, bastos ka. Kung saan napunta ang usapan natin, Nako, binibiro lang naman kita, Susay. Ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Nagbibiro lang ako. Ano ang mga yan? Ang dami naman yan Huwag ka nang maingay, Diana. Bakit? Ano ba yan? At saan galing ang mga to, ha? Huwag ka nang maingay, sabi. Basta ako nang bahala. Baka kung ano na yan, ha? Nasabi ko sa'yo, Ano ka ba? Mga sobra yan sa delivery namin ni Paring Milan. Kaya pinaghatian namin. anong sobra na sinasabi mo? Di ba pag sobra dapat ibalik? Hindi na nga namin ibabalik, di ba? Pero mali yan. Kapag inventory, lalabas din yan. Kawawa yung mag-i-inventory niyan. Ibalik mo yan, ibalik mo. Ano ka ba? Paano ko pa ibabalik yan? Iniuwi ko na nga. Di mas lalong maghihinala sila sa amin. Basta huwag ka nang maingay. Kami nang ba ni Paring Milan dyan. Yan naman yung ahente. Nag-aalala ko, kuya, sa ginagawa ng aking asawa. Isa lamang siyang pahinanti, kuya, sa isang delivery truck na sinasamahan niya at may kasama siyang isang ahente driver. Kumpare namin, kuya, yung driver at ahente ng delivery man. Nasa isang kumpanya sila, kuya. Kaya lang, kuya, kung minsan nagtataka ako kung bakit maraming inuwi ang aking asawa. Isang araw, kuya, ay pare, ang layo naman ng biyahe natin ngayon. Oo nga eh. Pare,
Natatakot na ako sa ginagawa Huwag ka natin. matakot. Ako bahala sa'yo. Wala yan. Ikaw naman, masyado ka namang matatakotin eh. Paano kung pagdating ng inventory, malalaman at malalaman nila ang mga items na nawawala? Wala ka bang tiwala sa akin, pare? Sisilo yan sa akin. Sanay na ako dyan. Kaya huwag kang mag-alala. Ako bahala. Sinabi mo yan, ha? Malaking kahihiyan ito pag nabuko tayo. Pare, madali lang lusutan yan eh. E di sasabihin natin na hinarang tayo. Oo, yun lang. Oo Di nga, tapos. Ang smart mong mag-isip talaga, pare. Ikaw lang kasi pare, wala kang tiwala sa akin eh. Sanay na ako dyan. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo, pare. Oh. Siya nga pala. Ilan kahon na kape ang ibababa natin mamaya? Tsaka, paano yung driver? Meron din yan pare, kaya tiklop ang bibig niyan. Oh, diba? Walang problema dyan. Ako bahala. Baka talaga, pare. Iba ka. Ako pa. Oh, Rodel, ano na naman ang nasa kahon na yan, ha? 2 kahon yan, ha? Huwag ka na kasing maingay. Mga kape yan. Pinagkatiyatihan naming 3 kasama yung driver. Martin, hindi na tama yung ginagawa nyo. Ay, nakaw na yan eh. Huwag mong ilagay yan dito, ha? Alisin mo yan. Ayaw ko dyan yan. Alisin mo. Saan ko naman ilalagay yan? Kundi dito lang. Natatakot na ako sa ginagawa ninyo, eh. Si Pari Milan kasi. Alangan naman na hindi ko yan kukunin. Di sasabihin niya na hindi ako marunong makisama. Eh, papaano kung lumabas yan sa inventory? Nakikita nila yan. Pati mga kasama ninyo madadamay. Kawawa yung mga hindi gumagawa. Ayan mo na. At pagsasabihan ko si Pari Milan. Sinasabi ko sa inyo, ha? Pagsisisihan nyo yan. At pati ikaw, damay! Pare, mukhang nakakahalata na sila sa opisina. Ano ibig mong sabihin, pare? Pare, yung nag-inventory kinausap niya ako kahapon at pinakita sa akin yung lahat ng resibo na pinag-deliver na natin. Tama naman pare. Oh, yun naman pala. Anong kinatatakot mo? Pare, alam mo may CCTV pala sa loob mismo ng bodega. Akala ko kasi sa labas lang. Nireview nila, nakita nila yung sobra yung nilalabas natin na kinakarga, pare. Ganun ba? Paano ngayon yan, pare? Ito na nga bang sinasabi ng asawa ko eh. Kung pinag-iingan ko lang sana ang asawa ko, hindi na umabot sa ganito. Anong gagawin natin ngayon? Pare, ganito. Ako, uuwi muna ako sa probinsya namin. Pinaiimbis ni Gandam eh. Mahirap na. Delikado tayo nito. Tiyak, lalabas din ang katotohanan, pare. Lumayo muna tayo, pare. Buti pa, dalhin na rin yung pamilya mo sa malayo. Umuwi ka sa probinsya ninyo kung pwede. Hindi pwede, pare. Wala akong alam na pupuntahan namin. Wala, Pare, pare. kapag hindi mo yan ginawa, marami tayong madadamay dito. Kaya pinakamabuting gawin mo, lumayo muna tayo para makaiwas tayo at hindi tayo madedemanda. Hindi naman ako nagkulang kuya ng paalala sa aking asawa.
Hindi niya ako pinakinggan. At madadamay, kuya, yung mga kasama nila. Nagtataka ko, kuya, nung una. Yung sabi niya, sobra sa deliver. Pero hindi ako naniniwala. Yun pala, kuya, sinusobrahan nila yung nilalabas nila na stocks. At pagka uwi ng liya, kuya, doon sila nagpaparte-parte. Ngayon, kuya, lumabas din ang katotohanan na may CCTV camera pala at nakukulan sila. Nag-inventory sila, kuya, lumabas na marami na palang nawawala. Nag-usap, kuya, ang aking asawa at yung ahente niya. At ang sabi daw niya, uuwi muna sa kanilang probinsya. Nag-aalala, kuya, dahil kasama niya ang aking asawa. Sigurado, kuya, na kapag nagdemanda sila, yung asawa ko ang kawawa dahil siya yun nandito. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dahil alam ko na talagang kasalanan naman nila ng asawa ko. Sana po, kuya, ay mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Diana. Alam mo, Diana, hindi ka naman nagkulang sa iyong asawa na pangaralan siya. At sinabihan mo na talagang mali yung ginagawa nila. Pero, abay talagang matigas din ang ulo ng asawa mo. Porkit kasama niya yung ahente, abay lumakas din ang loob niya. Siguro, ang kanyang ahente dati nang ginagawa yan. Sa dating pinanggalingan niya. Abay, maaatim nyo ba na pakinabangan yung mga nakaw? Abay, sa una, nagpapakasarap sila. Dahil hindi nahahalata o hindi nakikita yung ginagawa nila. Meron nga akong kakilala dati na ganyan ang ginagawa nila. Abay, talagang yung produktong dinadala nila, yung sikat, may pangalan. Binibinta pa nila sa labas, mura. Abay, siyempre, kami naman, nakita mo lang ang mura, hindi naman expired. Abay, talagang bibilhin mo. Yung nga lang talaga, yung totoo pala, ninanakaw nila yan. Sinusobra nilang nilalabas sa bodega, tapos pag uwi nila, doon sila naghati-hati. Maraming nangyayari ganyan sa mga tracking. Maniwala kayo. Lahat ng mga malalaking tracking na yan, may diskarte dyan. Masalamat sila hanggat hindi sila nabubuking. Pero, magugulat ka na lang, abay natanggal na sa trabaho, yun pala yung kanilang ginagawa. Nabuking na. Magkasabot dyan yung driver, ahente, at saka yung pahinante. Dahil kapag hindi mo nang tinanggap, abay, hindi ka nakikita sa kanila, abay, ikaw malilintikan. Ngayon, kahit hindi mo gusto, abay, tinatanggap mo na lang. Yan yung nangyari sa asawa mo, Diana. Abay, takot naman siya kasi kumpare ninyo yung ahente. Abay, sabi niya, walang problema. Ngayon, lumabas na yung katotohanan. Abay, makakasuhan sila dyan. Nakaw yan eh. Ngayon, yung kumpare ninyo, umuwi na sa probinsya. Ngayon, natatakot ka na baka ang madidin dyan yung asawa mo. Ganito na lang, Diana. Sabihin mo dyan sa asawa mo na makiusap na lang. Sa amo nila. Humingi ng tawad. Para naman medyo gumaan yung kaharapin niya. Malay mo, baka maawa sila sa kanya. Total, hindi naman siya yung gumagawa. Yung ahente naman.
Ang kasalanan lang niya, abay yung sumasang-ayon siya sa ginagawa ng kumpare ninyo. Yun na lamang gawin niyo, Diana. Sabihin mo sa asawa mo na kausapin yung may-ari at makiusap na lang at sabihin yung totoo para gumaan yung kakalapin niyang kaso. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Diana, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at pilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.